Mabuhay! Ayan, so this time papanoorin naman natin interview ng Mahalima. Ayan, para malaman pa natin more insights about the Simula to Cast EP. Ayan, kakapanood na natin. Doon ka na dun. Ayan. So, enjoy natin to. Ayan, kung may suggestions kayo ng comments, ng content ng SB19, let me know in the comments. So, let's go! Anong EP? Yes. Hey. Excited na kayo? Yes. To start things off, my first question, sa EP na to, nag-release kayo ng samplers. Nice fits. Like a few weeks ago, before the Holy Week. And nakita namin yung song credits. Marami kayong makatrabaho na artists, Exciting. producers. What made you choose Parang iba to yung work buhok ni with Pinono, no? these artists? And paano yung naging process nyo Or working with nakababa them? lang. To be honest, I feel like hindi natin pinili yung producer, but the songs, kasi pinaka-importante One of the din sa songs. SB19 is kung paano namin ikukwento yung storya namin through our songs. So, siguro yung Talaga yung music priority. talaga yung nag-stick sa amin. Merong mga kanta na narinig, nung narinig namin siya, outright, ito yung papasa natin sa album kasi it tells something about our story. So, gano'n Nice. namin siya pinili. Pero definitely, yung mga Kumbaga nakatrabaho intentional, namin no? sa album na to, sobrang Hindi kagaling lang ng para producers. magka-hit. They work with Josh in his album. Yung iba, talagang renowned artist, producers din. So, Okay. grateful kami kasi napakadali Deserve. nakatrabaho. By example, si Josh, can you share stories about how you worked with your collaborators? Paano ba? Kasi iba-iba naman per artist, per case. So for me, sinad nila yung parang demo. Nagustuhan namin yung feel. Isa to sa Lagyan mga niya unang red napili hair. namin na songs for our EP. And then, ayun, sinimulan ko nang gawin yung lyrics, sinimulan ko nang makipag-collaborate with them, tinanong ko kung ano yung mga, parang batuhan lang kami. Ito yung mga aayusin ko, so consent with the main producer, syempre. Then afterwards, it was very The smooth. teamwork. Syempre, to be honest, mas naging mahirap sa akin itong, siguro yung part na I'm trying to speak for the entire group or trying to write for the entire group rather than just myself. Kasi syempre, iniisip ko talaga kung ano yung gusto rin nilang sabihin, kung ano yung gustong part na parang para sa part na to, ano kaya yung bagay for this voice, yung mga ganon. So, iniisip ko siya. And, ayun, parang na-realize ko na, okay din pala yung ganitong workflow na parang iniisip mo agad kung ano yung part ni Justin, part ni Ken, part ni Stel, yung mga gamay na ganon na nila, parang, okay, From experience. nag-enjoy ako ultimately, pero it was not as easy as how I did with my songs, ganon. Last, si Ken, how about you? Can you talk about the process that you had? Usually kasi, pag nasa studio ako, kasama yung friend ko na producer din, usually nag-trip-trip lang kami ng gumawa ng beat. Totoo si Pinono. Nagawa na siya. Nag-trip. Pero, Iba-iba kasi na supposedly diba? kasi, Methods. kasama, i-release ko sana siya. So, the song was pretty much done. And especially melody, lahat. And then, after nung maselect nila yung kanta, at that time, ano lang siya, hindi pa recorded kasi yung vocals, wala pang recording ng vocals ng time na yun. So, yung ano lang doon, pang solo kasi talaga siya pang solo siya, so binago namin yung may mga Adjustments. nabago talaga doon kasi kailangan mag-fit din talaga sa group. So, yun. Dun sa 6 songs, alin dun yung pinaka-excited kayo na marinig ng 18? Parang iba-iba eh. Ako, siguro, personally, I love all of the songs. Kasi iba-iba nga siya ng genre eh. If you're Mahirap din yung question. a certain lover of this certain genre, talaga ma-enjoy. Siyempre, mahal mo lahat ng Pero, ano eh. ano ba? Ako kasi, ngayon pinapakinggan ko siya sa kotse ko habang nagda-drive. Na-enjoy ko talaga lahat eh. I-recommend ko talaga siya ng kahit kanino eh. Meron ba kayong inuulit sa ang hirap kasi parang different flavors siya, different depende rin sa scenarios, and different, for different preference. types of listeners siya eh.
So parang okay lang na sa amin, yun nga eh, gusto namin kung hindi mo man trip tong isang genre na to, Try mo hindi isa. para sa iyo to, kung ayaw mo maingay, ayaw mo ng tahimik, or ano pa, meron pa rin para sa iyo, may hip-hop doon, may rock, merong ballad, meron, so, for us, ako hirap din ako, kasi parang everyday nag-change yung gusto kong pinakikinggan Depende sa sa mood EP mo rin, namin. no? Siguro kung mag-workout ka, pakinggan mo yung Aton Ball, yung Dongka, Dongka. dam yan, workout. Sige pre, workout body na tayo boy! Or tapos kung tayo, ano gusto boy. mo na mag-senti, tapos ano, alam mo yun, after work, tapos madilim na, tahimik na, Depends pakinggan sa mo yung ano. time, pakinggan yung quick, hindi kayo magsisisi. Hindi pa tayong time, pero sabi Tapos na yung kung isa, ano, kung gusto mo panoorin lang ng natin. feel good vibe, na parang na-enjoy mo lahat ng bagay sa paligid mo, or gusto mo travel, Shooting for the Stars, napakaganda pakinggan. So, yun. Ah, Para kay Stel, ano yung song na pinaka-excited kang i-perform? I-perform. perform. Ang hirap. Ang hirap eh. Siyempre Kasi, may dance. syempre, for me lang hindi sa inyo, for me lang. Hindi kasi pag bagong song, syempre excited ka talaga i-perform. Syempre pagka bagong song na i-perform sa concert, syempre papakitang gilas ka pa dyan. Gagalingan mo talaga. Pero kung tatanungin mo ako, kung ano yung pinaka-excited akong i-perform, siguro sabihin ko na lang pwedeng dalawa, yung vocally and with dance. Ayan. Siguro pag with dance, excited ako sa Dongka. Hey. Perform yung Dongka. Grabe Pero kayo, when it dance comes nun? to kanta-kanta, parang excited ako sa time. Yung dalawa. Bigay kayo ng dalawang option. Yun lang. Speaking of time, Ito kaka-release one mong of dalawa. the things that we've noticed it's like you guys are opening yourselves up to be vulnerable to your audience, not just to your audience, but to the world, because you're artists and your songs reflect yourselves. So, nag-start kayo sa ilaw, and then nag-share kayo ng mga bagay-bagay sa docu, and then now we have time, and we have quit, and then yung podcast nyo, meron ba kayong regrets right now? Regrets. Regrets. Yung regrets naman kasi, feeling ko, nakadepende yan sa kung ano yung ginawa mo, Mm. or sa kung ano yung naging result ng ginawa mo. Kasi for me, wala akong, ngayong oras mismo na tinanong mo siya, wala akong maisip na somehow biggest regrets na nagawa ko. Kasi nga, tulad nga ng sinabi ko, na parang, kung may babalikan man ako, at kung babalik man ako sa dati, may Will mga change. gusto akong baguhin, pero hindi lahat. Mm. Kasi feeling ko kaya ako naging ganito ngayon, based Sa din sa throughout mga your ginawa ko. experience. So kung babaguhin ko yun, or may skip ako doon, baka wala ako ngayon dito. Baka napunta ako sa ibang True. path, baka iba yung buhay ko Baka ngayon, other baka hindi realities, ako matinong tao, baka nag-iba yung perspective ko sa life, sa tao, makitungo. So parang, kung may babalikan ako, may mga small things lang akong gustong baguhin. Siguro kung meron man, yun yung pagiging maagap pa sana. Sana mas inagahan ko maging matapang para sa sarili ko. Yun lang. Pero hindi ko siya Deep. masasabing regret. No. Regrets? Parang siguro meron, pero walang maisip right now na Simple parang- lang. change ng life mo. Feeling ko meron, hindi lang siya maisip kasi in a way, baka na-translate mo na yung utak mo na hindi siya regret, Right, but right. learning, parang gano'n. Kaya nakakalimutan na siya as Reframe. regret. Pero bakit ngayon nyo na-decide na maging ganyan ka vulnerable? For me, hindi ko alam kung ano. Pero it's the highest form of art. I feel like, if di ka authentic, hindi ka true to Authenticity. yourself sa pinapakita mo, Hindi na in terms of natin. everything, in terms of Pinaka-value. everything that you do. Kasi ako, personally, it's been hard for me to open up. Parang marami ako lagi naririnig kapag sinasabi ko yung damdamin ko or nag-open ako sa public. So, I really tried na, mas maging ano na lang, low. Parang wag na masyadong magsalita. Kasi very opinionated ako na tao. And in public, parang na-realize ko harsh pala syempre ang tao kapag hindi nila naiintindihan yung situation mo or hindi nila alam kung saan ka naman galing. True. And I feel like that's valid kasi nga, iba-iba nga ang tao. Mas parang
doon ka lalawak. But, trying, parang, kung itatago mo lang siya, syempre nandun naman yung pagbabago at nandun naman yung parang pag-try mo na mag-adjust for everyone. Pero kung itatago mo lang din lagi yung vulnerability mo, parang, parang ano ka, hindi na siya, hindi na ikaw yun, or hindi na, if it's not your story, I feel like hindi lang genuine, and hindi makaka-relate or hindi natural, like sabi nga ni Silver, hindi makaka-relate yung ibang tao sa mga ganong klase. Manaramdaman kasi ng tao if it's really authentic or not. So, I guess, ayun nga, yung mga sa pasasabi natin, yung mga successful artists or sa mga ginagawa nila, they try to take something na pinagdaanan nila sa buhay nila. Then they try to solve a problem or they try to tell a story based sa mga napagdaanan nila. Na-realize sa akin kasi The Boy na-realize Who ko Cried Wolf. na kapag maayos lahat ng bagay sa paligid ko, mas nakakapag-function ako. So parang na-relate ko lang na life is bigger than any of my thoughts. So parang, Wow. and doon na-realize ko rin na parang, ayun, yun nga. So, itong gift na meron ako, technically hindi siya para sa akin. Itong gift na meron ako, para siya sa ibang tao. So parang, yung puno or yung dam tree, Generous. kumbaga, pag nagbunga kami, The yung mga dam food tree. na nakuha na napaproduce na, hindi siya technically for us, For but the for future. others. But at the same time, parang you're able to strive or you're able to live the life because everyone around you is parang maayos, parang gano'n. So, ayun lang, na-enjoy ko yung ngayon. Kaya, as much as possible, sinasabi ko yung thoughts ko. Alright, parang to our nakapag-share music, ka masyado Sinasabi more, ko no? yung mga gusto kong sabihin. Because of your Ginagawa ko yung gusto kong gawin. surroundings. Kasi Kaya that's mahalaga din sa ano. You've always Sa said that growth. simula at wakas is not just an end, but also a beginning. What kind of beginning are you talking about? Nice question. For us, it's always the beginning. Kasi yun nga yung maganda sa side Tapos si Junard. namin, or dito, in life in general, diba? Parang, ano lang every time na may ma-achieve kami milestone, parang Next. isipin namin, grabe, ito yung ginawa natin On for to this the amount next of one. time. Pero laging naiisip namin, may another, siguro, section na ma-unlock kami, ay gusto pa natin na makapag-inspire, matuloy pa natin to. We always still feel na ito pa lang siya, konti pa lang siya, hindi pa ito yung end goal namin, or na-unlock pa kami ng mga panibagong goals and gusto naming marating. Siguro ultimately kasi, yun nga pag may ginagawa ka tulad na sabi ni Pablo na hindi lang siya for us, hindi na namin siya tinitignan as just SB19, but it's for us na paano namin mas magagamit itong meron kami ngayon platform para may baguhin or may share for the other, siguro sa industry, for the other people, sa mga Kultura fans, talaga sa mga sa mga pinapangalagaan. tao may mga pinagdadaanan. Siguro gusto lang namin maka-inspire lagi and gusto namin Inspiration. with what we have, yung music na nabibigay namin para mas gumaan yung araw-araw nila. And I think yun yung Yun naman yung main effect. goal ng grupo Kaya na. salamat sa kanila. Kasi every release namin, lagi namin sinasabi, it's something new, something new. And it's still something new. Siguro one is yun nga, or mas nagtitake kami ng risk this time than ever before. Gaya ng mga decisions namin with like yung mga activations, the Dam Tree, deciding to have a 2-day concert, and trying out different genres and more. Pero, ayun parang we're also Lagi silang open to starting new to things. prepare for the future. For the future. We cannot tell yet, pero ayun Thinking nga. about the future. Siguro not just for SB19, but also
for us as individuals, for our company, Onesie, marami kaming sinisimulan. And nandun kami ngayon sa era, yung feeling namin na ang dami namin ginagawa, ang dami namin sinisimulan, basically. Nice. Ayan, so napakinggan natin more thoughts na SB19, no? Grabe talaga yung nila. Creative process, tapos at least ngayon nakita natin na mas naging vulnerable sila kasi mas comfortable na sila sa paligid nila. And syempre ang goal pa rin nila is to support yung culture, tsaka inspire more people. So nakaka-inspire din. So meron suggestions kayo ng content nila, let me know in the comments. Pero as usual, top comment and top subscriber, congratulations yung next suggestion mo. Pero test natin sa mga next batches ng reaction videos natin. So always a great time witnessing the thoughts. Ayan, and the progress of Mahalima. Kita kits!